Konnichiwa, kumusta? Samahan niyo ako mag-strawberry picking today. Na-invite kami ng floor leader namin na mag-eat all you can ng strawberry. Hindi ko nga alam na meron palang ganito malapit sa amin. Tamang-tama, matagal ko na din itong gustong gawin. So ayun nga, dito kami dinala ng leader namin sa trabaho sa malapit na strawberry greenhouses. Nagpabook na din ang leader namin dito in advance, kaya naghintay na lang kami sa time namin. Pagkatapos nga naming magbayad, ay pinapasok na kami sa kanilang greenhouse. Kung di ako nagkakamali, 1,600 yen ang binayad namin for 45 minutes. Sulit na din yun kasi pick all you can and eat all you can ka na sa buong 45 minutes. Pagkapasok nga ay ipinaliwanag na nila sa amin paano mag-harvest, paano mamili ng strawberry at ang mga rules nila. Apat nga kami sa time na to at kanya-kanya kami ng lane na pinuntahan para makapili talaga kami ng pinaka-the best and masasarap tingnan na mga strawberry. Kaso nga lang, katapusan na kasi ng May itong punta namin dito. Kaya wala nang malalaki, puro maliliit na strawberry na lang ang mga naabutan namin. Mura na din daw yung 1,600 yen na binayad namin for 45 minutes kasi nga patapos na yung season. Pinaka the best time daw talagang mag-strawberry picking dito sa Japan is January to February. Pero kahit yung mga naabutan namin, maliliit man, ay sobrang pupula pa din. Hindi din naman lahat ganun katamis, depende na din sa mapili mong pitasin. Pero mostly talaga, masasarap at matatamis pa ang mga ito. Di ko na nga maalala, pero feeling ko ang dami-dami kong nakain sa time na to. Nakakalungkot nga, kasi sa time na ito, malapit na din akong aalis sa trabaho. Tapos ngayon ko pa lang sila nakasamang gumala. Medyo may pagka-stricto din kasi ang facility namin, kaya restricted yung galaw at mga gala namin. Dahil nga kasi ito sa corona, hanggang ngayon ay hindi pa din kumakalma. Dito kasi sa lugar namin, sa 2 years na nagtrabaho ako dito, ay tumataas pa din ang case ng corona. Since caregiver nga kami, mahirap talagang mahawa kami sa virus at madala namin ito sa facility. Pwede kasing hindi namin alam na nahawa na pala kami tapos mahawa din namin ang mga alaga naming matatanda. Magiging problema pa ito sa facility at sa pamilya ng mga inaalagaan namin. Sa case ko naman, syempre gumagala din talaga ako minsan kapag rest day, pero syempre as a caregiver, doble ingat na rin. Anyway, kaya nga pala aalis ako ng trabaho ay lilipat ako sa workplace malapit sa asawa ko. Pero next time na ang kwentong yon, wala na kasing oras. Basta sa ngayon, masaya at kontenta na akong matupad na din ang isa sa mga panalangin namin, ang makatira sa isang bahay bilang mag-asawa. Hindi din naging madali ang journey namin, nahirapan kami sa mga proseso. Buti na lang lahat ng yon nalagpasan namin. Sobrang late ko na nga itong na-edit, sobrang naging busy na din kasi ako pagkatapos ng mga buwan na to. Ang dami ko kasing inasikasong papeles para sa paglipat ng trabaho at paghahanap ng bagong bahay. Salamat at nakinig kayo sa kwento ko. Mata ne!